Hello mga sir, ito may gagawin tayong BBOQ, no? Ang modelo ay AV-8022BT. So ang complaint ng may-ari ay walang sound. Walang sound daw. So mayroon na tayong input dito at saka speaker left and right. Naka-input tayo sa DVD. Wala po. So sa mga nagtatanong po sa akin patungkol sa walang sound, ito po ang video ay para sa inyo, no? Unang gagawin po natin ay sukatan natin ng DC out yung ating amplifier papunta sa speaker, which is i-inject tayo rito o yung test probe na positive ay ilalagay natin sa emitter side ng ating mga transistor na itong malalaki. Yan po yung ating out papunta sa speaker kasi ayaw mag-click yung relay, no? So ang unahin natin gagawin ay sukatan natin ng voltahe. So magka-ground lang tayo. Hanap tayo ng grounding. So pwede rito sa speaker ground. Then iset natin sa 50 volts DC yung ating tester. Sa emitter side ng ating transistor, doon tayo susukat ng supply kung merong out, no? Itong 5198 ay wala. Itong isa ay wala. Itong side, so meron po tayo nasusukat yan, no? Almost 8 volts or 5. Itong side na isa, mababa. I-try natin dito sa PNP side, no? Ikutin na lang natin yung ating amplifier para makita o ninyo, no? So still magka-ground pa rin tayo, natural. Lagay natin yung ground natin. Then sa emitter side ng ating transistor na 1941A, 1941, meron tayong supply dito sa kabilang side. Ayan, no? So ibaba natin ng 10 para mabasa natin ng mga ayan, no? Mayroon siyang 5 volts emitter. Wala ditong side na to. Ayan. So yung kabila na tong ay may problema. Kabilang channel po ang may DC out. So itong side na to, ito meron siyang 5 volts na out. So baklasin natin at para malaman natin kung bakit. Off muna natin. Then stop natin muna itong ating player. Tanggalin na natin itong maskura na ito para bukan natin ang board. Inuulit ko po para lang po sa mga baguhan po itong video, ho. Sa mga nagtatanong po sa akin kung paano mag-repair ng ganong trouble. Sa mga master na po sa pagre-repair, paki-suportahan na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Cut muna natin itong mga cable tie na to para
makagalaw tayo ng maayos. Okay. Okay, sana ba yung side na yon? Itong side ba? Ulitin natin. So yung ground. Oh, ito nga. Tumaas na nga yung supply niya, oh. Nasa 6 volt na. So nagbabago, nagbabari siya. So sa ganitong ano, itong side na to. Sa ganitong senaryo, no, ang una kong ginagawa, ito yung paraan ko po, i-visualize nyo muna yung mga piyesa kung ito ay puro kalawang, no? So subject to change na yan, no? Huwag nyo na hong anuhin na pag-isipan pa na ano. Yun ay matik na palitan nyo na po kung sobrang kalawang na. Lalo yung mga transistor na yan, no? So susunod na ano, gagawin nyo po ay mag-apply po muna kayo ng resoldering sa part ng may problema, no? Kasi sa tagal ng ginagamit natin yung unit at hindi naman ganun ka kapal yung paghihinang tulad nito mga to, no? Ay nagka-crack po yung mga paa o yung pinaghinangan ng ating paa ng mga piyesa kasi medyo manipis po siya. So ibig sabihin i-refresh natin yung part, i-refresh natin yung hinang ng part na may problema, no? Kapag umukay na, lahatin nyo na po yung amplifier circuit, yung left at saka yung right. Okay? So mag-start tayo ng resoldering sa part ng may problema, which is itong side na to. Okay? Sa mga nag-uumpisa pong mag-repair at mag-apply ng resoldering, tsakin nyo po na wala kayong maisushort na mga paa ng pyesa kasi lalong masisira yung ginagawa nyo. Mag-ingat po kayo sa pagre-resoldering. Huwag kayong tamarin mag-apply ng resoldering. Kasi kailangan po yan bago kayo perform ng troubleshooting, kailangan nyo po mag-refresh ng hinang or mag-resolder para hindi ho paulit-ulit yung trabaho nyo. Inuulit ko po, yung apply nyo lang nung hinang o pagre-resolder ay yung side lang na may problema.
nyo munang pakialaman yung kabila para hindi dumubli yung gagawin nyo. Okay, ayan, natapos na natin yung kabilang side na to na may problema. Gagawin natin sunod dyan ay lilinisin natin. Lacquer thinner lang po yung ginagamit ko panlinis dyan. Brushin natin. Para matanggal yung mga dumi or yung plaques na naiwan or mga tinggang sumisingit-singit sa pagitan ng ating mga paanong piyesa. Then silipin natin kung mayroon kayong magnifying, silipin po natin kung mayroon tayong na-short na pagitan. So linisin natin to. So far itong aking ginawa ay wala po tayong nakikitang shorted. So parang piniperform ko lang na ganun po yung aking ginagawa after na mag-resolder. So wala po tayong shorted dito. Then patuyo-tuyuin nyo po yung yung board bago natin i-power on. Okay? Okay. At natuyo na yung ating pinanglinis na lacquer. Tatry natin kung kamusta na ang performance nito. So still pa rin may may DC out. So dito napapasok yung ating pag check ng mga pyesa. Okay? Isa-isahin natin yung mga pyesa, lalo na yung transistor at yung mga resistor na may kalawang. Kasi meron pa rin siyang DC out. Oh, meron pa rin sa 7 volts pa rin. Kanina nasa 6 volt yan. So unti-unti siyang nataas kapag tumatagal. Okay? So dito na papasok yung pag-check ng mga pyesa. So ihang muna natin yung output na to, itong side. Tapatan po yan 2 pairs. Takin lang natin na hindi nakakonek yung mga paa sa PCB board para hindi na tayo magtanggal pa o humugot yan. So good siya. Good yung mga output natin. Ulitin natin.
So meron talaga siyang almost nasa 8 volts talaga. So tanggalin natin itong mga maliliit na to para ma-check natin kasi maiksi yung paa. Hindi natin masilip sa pinakasingit kung ito ay may kalawang. So ang gagawin natin ito, hugutin na lang natin. So unahin muna natin yung mga maliliit. Ito nga, may mga kalawang na yung paa, oh. Ito, wala pa naman masyado pero palitan na lang natin to. So lahat ng transistor na ano ay gawin natin, ay palitan na natin. Ayun, naputol na yung isa, oh. Sa sobrang ano na ng kalawang. Ito di masyado pa, pero yan. Sabay na natin. So bali yung confirm na may kalawang ay bali at naputol na. 3, 4, apat yung puro kalawang. Ito di pa masyado pero yung dalawa ano, ayan, oh. So dalawa lang ang medyo hindi kinalawang, sasabay na lang natin yan.
lang natin yung mga piyesa para maganda naman sa tingnan. Tutuwid natin yung tayo. Okay, tuyo na uli yung ating pinanglinis. Tagin uli natin. Ayun, nag-click na yung relay natin mga sir, oh. So, tingnan nyo. Tingnan nyo yung tester natin, Nag-range tayo ng 10 volts sa tester natin. Saan yung emitter side? 0. Wala na po tayong nakikitang voltahe sa ating tester. Yan. So pwede na nating i-load yung ating OPT, no? Then double check natin ulit yung DC out niya. Okay. Power on ulit natin. Ayun, nagki-click na yung relay natin ng tuloy-tuloy. Either nagki-click na after power on natin yung ating relay ay rather. Hindi yung tuloy-tuloy. Okay. Good na siya. Ibig sabihin, pwede na tayong maglagay ng input at saka speaker. Inuulit ko po para lang po ito sa mga nagtatanong sa akin ng
kung paano mag-repair or mag-repair ng amplifier na ganitong senaryo na walang sound. Sa mga master po ay pasuportahan na lang po. Then kung may mali po ako ritong pamamaraan, just comment na lang po at itatama natin sa susunod. Pero yun po yung aking natatanging pamamaraan sa pag-repair. Power on natin. Yun, nagkiklik ang ating relay. So, DVD 1, 2. Dito tayo. Try natin. Ay, wala pa pala tayong input. Okay. So, good na siya. Mga sir, sa mga nagtatanong po sa akin, kung minsan ay may nag-PPM kung paano mag-repair po ng amplifier, yan po yung aking konting ibabagi sa inyo. At maraming salamat po sa inyong panonood at sana'y nakatulong sa inyo mga sir. Thanks for watching. Okay. So, ibalik na natin yung kanyang board at i-sound check natin ang final. So, linisan muna natin to para mawala yung mga alikabok. Sprayan muna natin ang hangin. Babalik lang natin yung screw para hindi gumalaw yung board natin. Okay, nailagay na natin yung mga tornilyo ng ating amplifier. So yung mga socket, review natin kung baka may lumuwag or hindi nakasaksak na maigi. Power on. Maglalagay ulit tayo ng speaker. Okay. Then na siya. So pwede na natin ipakuha sa may-ari. Thanks for watching guys and don't forget to follow.